Good afternoon mga kapodcast. Muli, another day, Saturday. A 4th of October. Once again, we are going to make a podcast. Working through, doors were wide. Your goodness flows, you're by my side. I will trust in Jesus, my provider. Every day, you lift me higher. From empty. We're going to start our program by playing this reggae Christian songs. After 30 minutes or 10 minutes, we're gonna play the book of the continuation of Matthew 28. We're supposed to read the Luke chapter 24, but because this is parallel book, they're almost the same, and we choose to read the book of Matthew 28. Jesus, narito ating babasahin ang aklat ng Matthew. Ika-28 kabanata. Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng araw ng linggo. Lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan ni Jesus. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyo. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na pinako sa krus. Wala na siya rin, sapagkat siya'y muling nabuhay, gaya ng kanyang sinabi. Halika, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Pagkatapos, lumakad kayo agad at iparita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauna sa inyo sa Galilea. Makikita niyo si Ron. Yan ang balitang nadala ko sa inyo." At dali-dali na silang umalis ng libingan na may magkahalong takot at galang at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Umayo kayo at sabihin sa mga kapatid kong pumunta sa Galilea at makikita nila ko roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinalaysay sa mga punong pare ng mga Hudyo ang buong pangyayari. Nakipagpulong ang mga punong pare sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang sukulan ng malaki ang mga kawal. At ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating
dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Sinabi pa nila, Huwag kayong mag-alala. Kung makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganun nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang balitang laganap sa mga Hudyo. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Salamat sa pagkakabasa ng aklat ni Mateo 28. Kung ating bibigyan ng pansin ang aklat na ito ni Matthew mula sa versikulo 1, ang ating makikita dito ay ang mga babae na naghihintay, na nakatunghay, nagbabantay sa libingan ng Kristo. Sila ang masigasig na nagbabantay. Hindi yung mga lalaki na apostol, kundi yung mga babae, yung mga Maria. May binabanggit na Maria dito, pero hindi naman kasama si Mary, yung asawa ni Joseph na parang plus biological mother. Yun ay si Mary Magdalene at saka si Mary Salome. Yung mother ni asawa ni Zabedi. Yun. So, makikita natin na maraming nagbabantay doon sa tinatawag na libingan. Pero halos mga babae, yun sila ang masigasig na faithful na they followed Jesus from crucifixion, from Galilee until the crucifixion, hanggang sa sa tomb o yung tinatawag na libingan. So, makikita natin dito na bakit hindi nagkaroon ng apostol na babae samantalang ang sigasig naman pala ng mga kababaihan noon. Kaya hindi rin pwedeng ma-underestimate ang mga kababaihan sa pananampalataya. Sapagkat sa istorya, sila ang masigasig na sumusunod sa Kristo. Yan. Hanggang sa may dumating na anghel ang sinasabi na galing sa langit. At yung anghel na to, sinasabi na bigla na lang parang kidlat na dumating, naglindol sa lugar nila. So, ito palang anghel, kung titignan natin sa istorya, sinasabi, ang pagbaba ng isang anghel pwedeng maging cause. It could be the cause of an strong earthquake. So, ang earthquake, sinasabi ng mga scientists, dahil daw sa tinatawag na mga yung mga undersheet ng mga nagkakaroon ng parang tinatawag na push each other.
yung pinaka-plate ng Earth sa bawat tinatawag na lugar na kung saan prone sa mga tinatawag na quake prone o earthquake prone. May mga linya yan na earthquake prone. Pero hindi lang pala ang earthquake, hindi lang pala dahil dun sa tinatawag na earthquake prone, yung mga plate na nagbubungguan, kundi mismo ang anghel pag bumababa, nagko-cause ng isang lindol. Bakit natin binibigyan ng pansin itong bagay na to? Sapagkat bago lang, marami na nang matay. Dahil sa isang lindol at aftershock ng lindol. So hindi lang pala dahil sa tinatawag na yung mga plate tremors o yung paggalaw ng mga lupa, kundi ang angel mismo kaya magpalindol. So yun ang hindi nila binibigkas yung mga scientists. Pero ang Biblia, sinasabi, sa panahon ni Jesus Christ, nung mamatay, lumindol. Bakit nga? Dahil nga nag-agawan sa kanyang katawan ng mga demons at angels. Eto naman, bumaba ang isang anghel para buksan ang tinatawag na Panata. Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng araw ng linggo. Lumakad si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan ni Jesus. Etong isa pang Maria, hindi ito si Mary na mother ni Jesus. Ito si Salome, Maria Salome, yung asawa ni Zebedee. May anak siya si James at saka si John, mga evangelist. So ibang Maria to, hindi binabanggit dito si tinatawag nating Virgin Mary. Ang alam natin sa Bible, popular si Mary. Pero hindi. Etong mga Maria na to, sumunod mula sa Galilee, hanggang doon sa crucifixion, hanggang doon sa tomb. Hindi nababanggit dito si Mary. Maliban na lang nung nasa crucifixion na si Mary. Pero dito naghihintay sa kadahilanan na sila ay naniniwala, umaasa na si Jesus Christ ay mabubuhay dahil iyon ang kanyang pangako. At sinasabi dito, biglang lumindol. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyo. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita. So makikita natin ang isang sign o tinatawag na figure na anghel. So hindi pwedeng gawa ng kahit ano ang anghel kasi hindi mo kayang kopyahin yung nagliliwanag na parang kidlat na image ng isang anghel. How much more si Jesus Christ ngayon? Paano mo gagawa ng image si Jesus Christ? Dahil si Jesus Christ nagliliwanag higit pa sa mga anghel. Yan ang ating binibigyan ng dito. Pabalik tayo sa lindol. Naglindol dyan sa Cebu. Hindi ko naman pinagmamalaki noong panahon ng Marso, maghuhunyo, may message kami nung isa kong kasama sa sa BCA. Sinasabi ko doon na nandoon sa notes ko na nakita ko na merong madilim na pangyayaring darating sa Negros. Nakita ko yon sa aking parang vision, ganun. Nakikita ko. Ngayon, hindi nakasulat sa note ko na nabanggit ko rin mismo doon sa oras na yon na nagme-message ako na nagsasabi ako na magkakaroon ng madilim na pangyayari sa Negros. At bigla akong nakita ang isang city, ang isang syudad. At
sa espiritu ko, yun ay ang Cebu. Kaya sinasabi ko doon sa oras na yon, na sinasabi ko na magkakaroon ng malakas na lindol sa Cebu. Ha? Oh, dahil nga sa espiritu ng Diyos na nagpapaunawa. Kaya nga lang, ang problema dahil sa ang haba ng message ko doon, hindi inaabot ng record. Napuno yung record ko. Hindi ko na i-record, kaya hindi ko mapaplay dito. Ang alam ko, inuulit ko yan dito na magkakaroon ng madilim na pangyayari dyan sa Negros eh. Kasi bago bumaha sa atin, 2 araw, nauna na ang Negros bago pa bumaha sa atin dito sa Luzon. So, ganun lang. So, anong masasabi ko doon? Ang masasabi ko doon, abay, sasabihin ko ba yun na dahil sa sinatawag ng mga tectonic plate na gumagalaw katulad ng mga scientist? Noong una, sinasabi ko nga na ang angels ng Lord nag-trumpet na, binigay na yung trumpet ng mga baha sa mga ilog. Mababaha ang mga ilog. Magkakaroon ng tinatawag na flooded. At ang iba naman madadry. Yung ibang lugar. So, siyempre, buong mundo yan. At last year, bago pa ngayon ng mga ano natin, nagkaroon na ng trumpet. Nagkaroon na ng mga trumpet sa iba't ibang lugar. Malakas na mga trumpet na sobrang lakas na hindi nila may paliwanag kung ano yon. Yung pala ang trumpet na nagkaroon na ng trumpet na ang angel ng Lord bumaba na. Yan. So, bagamat istorya to ni Mateo, pero nire-relate natin yung mga nangyayari ngayon. Hindi na mga pangkaraniwan ang nangyayari ngayon. At sinasabi ko nga na ang China, 2 taon yan. Sinasabi, i-devastate ng Lord. Kahit na magaling pa sila, kahit puno pa sila ng AI, hindi sila basta-basta makakaagapay. Kasi ang Lord ang magde-devastate. At hindi lang sila, parang domino effect, lahat ng kakampi nila. Yun ang masaklap. Yang China. So, yun ang prophetic dyan sa China. Kaya, naniniwala ko na hindi magkakaroon ng gera sa Pilipinas. Dahil nga dyan, ang China, hindi makakaagapa yan. Maano sila ng tinatawag na pagbebenta ng mga armas. Makakalimutan nila yung gera dyan sa Pilipinas. Hindi nila masiseryoso yan. Kasi alam nila na ang kalaban nila. Kaya magandang balita yan para sa atin, na walang gera. Kasi pag nagkaroon ng gera, lahat apektado yan eh. Kahit sa dagat pa yan. Apektado ang isda, apektado yung mga fishermen, pati yung travel ng mga barko. Hanggang travel ng eroplano. Kasi yan, hectic yung ano na yan. Tinatawag na lugar na yan. Yan ay busy route yan. Passageway, nasabi nga. So, ano pa ang ating makikita dito sa aklat ng Mateo? Ang isang mahalaga dito ibinigay yung tinatawag na commission. Great Commission. Ano yung Great Commission? Hindi komisyon na katulad ng ginagawa ng mga representative natin. Ito yung commission, yung inatang yung authority sa heavens kay Jesus Christ. Nasa kanya ang authority, lahat ng authority. So, kung ina-underestimate natin si Jesus Christ, maghunos dili tayo. Walang pwede dumirekta sa Diyos dahil naka Jesus Christ ang lahat ng authority. Yun ang plano nila, sumunod na lang tayo. Yun ang gusto nila Huwag tayong magkakahaka. Sinasabi ko nga, plano nila yan, hindi yan plano natin. At nag-utos dito si Jesus Christ. Pero bago niya sinabi yan,
Dahil nga nakita ng mga bantay yung angel na parang lightning, nagliliwanag na parang kidlat. Sila ay mga nangahimatay sila. Halos mawalan sila ng ulirat sa takot. Ngayon, ano nangyari? Bakit hindi nahayag yan? Kasi yung mga soldier na yon binigyan ng bribe. Sinuhulan ng mga Pharisees, mga pari na naman. Involved na naman pare. Bakit pag gusto mo maging pare, napakasama ng image ng pare dito sa Biblia? Di ba? Pare na naman nagsulsul, sila ay binribe na sabihin nila na si Jesus Christ ay kinuha ng mga apostles. Kaya si Jesus Christ, sinasabi, hindi nabuhay. Hanggang ngayon, yan ang pangunawa nila. At ano yung authority na binigay ni Jesus Christ? Yung commission, yung Great Commission. Sabi dito, sa versikulo 19, ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan sa langit. Hindi lang to sa lupa, sa langit. Kahit mga anghel subjected dito kay si Jesus Christ. On earth and on heaven has gave to me. Therefore, make disciples all nations. So, inutusan sila na gawing disipulo ang bawat bansa. Ito ay pamilyar na bersikulo to ng mga taga-CCF. Kaya, pangaral sila ng pangaral. Pero, yung pagkakaunawa dito, hindi naman nila naunawaan ng tama. Sinabi to ng parang enigma, kumbaga sa puzzle. Puzzle ang ano to, may pagka-puzzle. Go and make disciples all nations, baptizing, yan, yung baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hindi mo pwede isang tabi yung isa dito. Sabi dito, Father, Son, and Holy Spirit. Teaching them to obey everything I have commanded. I have commanded you. And surely I am always with you to the very end of the ages. So hanggang kahuli-hulihan sabi, ako isa sa inyo. Ang sinasabi ng Lord, hanggang kahuli-hulihan, sa atin ng Christ. Sino yung naghihintay sa Kristo na darating? Babalik. Yan ang minsan. Dito mismo siya nagsabi nito. Sasama ko sa inyo hanggang kahuli-hulihan. Bakit may nagsasabi ng iba dyan, hinihintay, babalik pa ang Kristo? Sinasabi ng Kristo, kasama natin ang Kristo hanggang sa kahuli-hulihan ng panahon. Siya nagsabi niya, hindi ako eh. Yan. Ngayon, ano yan? Enigmatic nga yan. Kung parang puzzle yan. Ano yung baptismo ng pangalan ng Ama and of the Holy Spirit and of the Son? Ano yan? Anong bautismo yan? Yan ba yung magkukross ka lang? Ganun ba yan? Yan ang dapat linawin dyan. Ito, sinasabi ko, ang bautismo ng Father, ito yung pinangaral ni Juan de Bautista. Na ipinangaral niya ang bautismo ng pagsisisi. Yun ang bautismo ng Father. Yan. Pero dahil na panahon na yon, hindi pa nakukrusify si Jesus Christ at hindi pa binibigay ang Holy Spirit sa lahat ng mananampalataya. Kaya yun lang yun. Ngayon, si Jesus Christ na nagbautismo rin naman sa bautismo ni Juan, sinasabi ni Jesus Christ,
gawin natin ang katuwiran ng inuutos ng kasulatan. Nagpabautismo siya hindi dahil sa makasalanan siya, kundi si Juan papanaw. Kaya hindi niya na magaganap ang bautismo ng pagsisisi. Kaya ngayon, si Jesus Christ, yung kanyang ating bautismo sa pagsisisi o bautismo kay Juan, pag nanampalataya tayo at nabautismuhan sa pangalan ng Kristo Jesus, covered tayo ng tinatawag na bautismo ng pagsisisi dahil lalakip tayo sa katawan ng Kristo. Yun ang ibig sabihin ng baptizing. Ibig sabihin, lalakip. Kumbaga sa walis may big kiss, yun, lalakip ka, sasama ka doon, mabibig kiss ka doon. Yun ang ibig sa bautismo, lalakip ka. Yun yan. Pero, hindi kasama dyan ang Holy Spirit. Iba to, special to. Ang Holy Spirit. Iba talaga to. Ipinangako to na darating sa kanila. Kung ating babasahin ang aklat ng gawa, doon to nagsimula. Bagamat ating babasahin. Ang lugar. Walang ano-ano may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na tumapos sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika, ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ng maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkabangha at pagtataka ay kanilang nasabi, Hindi ba taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita ng ating wika? Tayo yung mga taga-Parthia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, at Cappadocia, Ponto at Asia. Meron pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto, at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Cyrene, at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo, at mga Hintil na naatig sa pananampalatayang Hudyo. So, salamat sa pagkakabasa. Dito, napakaraming mga tao na kung saan lupalop galing. May mga Arabo, Kreta, at napakarami pa. Ayon sa nabanggit. At ang mga apostol daw ay nagsasalita ng bagay na lingwahe nila. Ito ay isang miracle. Pinakita lang dito kung ano yung capacity na pwedeng magawa pag ikaw ay bautismo ng Espiritu ng Diyos. Pero pagkaya sa isang normal na bagay yan. Normal. Actually ako, may speaking tongues din ako. Pero hindi ako nag-i-speaking tongues sa harapan ng Bro Podcast. Ginagamit ko lang yan pag ako'y nananalangin. Kasi minsan, sinasabi sa Roma, ganito ang sabi. Hindi pati tayong tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay dumaraig habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang paglaya ng ating mga katawan. Naligtas tayo dahil sa pag-asa. So, yun ang sabi. Yun daw pagdaing natin, sapagkat hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Yan. Yung speaking tongues, mismo ang Espiritu na ang nananalangin para sa atin. Kung nagkaroon na tayo ng kaloob. Sinasabi dito ni Pablo. Hindi ako nagsasabi niyan. Kaya, sinasabi ko na ito, yung kaloob ng Holy Spirit, hindi lang yan sa pagsasalita ng wika. Maraming perform ang Holy Spirit sa tao, sa mananampalataya.
hanggang sa miracle. Kasi nararamdaman mo yan. Hanggang sa tinatawag na mga, sabihin na natin, capacity ng mga faith. Nararamdaman mo yan. Hanggang sa mga prophetic na mga vision. Kaya nga ako nakakapag-vision ako dahil nararamdaman ko yan. At hindi ako nagdududa dahil nga nararamdaman ko ang Holy Spirit. Hindi ko na lang binabase sa isip ko kasi hindi ko kayang isipin ng tinatawag na mga mangyayari, kundi dahil lang sa presence ng Espiritu ng Diyos. Presence kasi ng Diyos yan. Yan. So ngayon, ito bang pinag-aaralan natin, pinag-uusapan natin sa podcast ito ba ay nangyari? Maraming pangyayaring ganyan sa gawa, sa aklat ng gawa. Una niya sa aklat ng gawa 2, no? Yun nga binasa natin kanina na sila ay nangabautismuhan ng Espiritu Santo at nagpatunay na meron silang nakitang dilang apoy. Pero hindi ganyan palagi, hindi kailangan may dilang apoy pa. Kasi mararamdaman mo 'yan. Actually, kung gusto mong mabautismo ng Espiritu Santo, kahit isa ka pwede 'yan eh. Kaya nga lang kailangan mag-isip, asal bata ka. Huwag kang magduda. Ka yung tawag na parang faith mo parang bata. Yun ang isang technique diyan. Kaya yung mga fellowship na nagkakantahan tapos nawawala sa sarili, isang magandang bagay yun. Kung magagawa mo yan, babautismo ka ng Espiritu Santo kung hihingin mo yan. Kasi hinihingi yan sa Diyos. Hindi kanyang babautismo basta-basta. Kasi inutos yan. Ito na nakasulat na ngayon. At pinapangaral sa buong mundo. Anong sabi sa gawa? Dito, may istorya sa gawa. Kasi buong mundo ang pinag-uusapan dito eh. Basahin natin sa gawa. Gawa Gs. Gs talata 46. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Alam ninyo si Jesus na taga Nazaret ay napuspos ng Espiritu Santo at binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinapahirapan ng Diablo. Sapagkat nasa kanya ang Diyos. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Sa kabila ng lahat, siya'y pinatay nila at ipinako sa krus. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at nagpakita sa mga tao. Hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin, na noon pang unay pinili na ng Diyos upang maging mga saksi. Kumain kami at uminom na kasama niya. Pagkatapos na siya'y muling mabuhay, inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig. Namangha ang mga mananampalataya Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang Espiritu Santo ay pinagkaloob din sa mga Hentil. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita ng kakaibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makakapagbawal na bautismo sila sa tubig? at iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. So dito makikita natin na itong mga Romans na to
ay naimbitahan si Peter na magpaliwanag tungkol dito kasi ito ay nagkaroon ng pangitain na si Peter na papupuntahin siya dito sa lugar na to sapagkat ang taong ito ay matuwid, kumbaga tumutulong sa kanila ang mga pangangailangan ng mga Israel. Isang senturyon. At dito sinasabi na pinapaliwanag ni Pedro habang nagpapaliwanag siya, sila ay tumanggap ng Espiritu Santo. Gusto ko linawin sa inyo, hindi ako ang may sabi nito. Binabasa lang natin. Ha? At dito, itong mga taong ito, hindi pa nababautismo sa tubig. So, magkaiba yung bautismo sa tubig at Espiritu Santo. Ngayon, dahil kung may mga kapodcast tayo na hindi naniniwala sa bautismo ng Espiritu Santo, malaking kabawalan sa atin yan, sa bawat isa. Kasi ano nga, si Jesus ang sabi, siya ay nangangaral, meron siyang tinatawag na kapangyarihan dahil sa bautismo. Nagpapagaling. So yun ang gawa ng banal na Espiritu sa kanya. So bakit natin hindi tatanggihan ang Espiritu Santo? Di ba? Oh, yun ang sinabi ng una dito na si Jesus, nung tumanggap ng banal na Espiritu Santo ay nagkaroon ng pagpapagaling, marami pang iba ang binabanggit dito. So dito, si Jesus Christ mismo sinasabi sa Gawa 10:40 na si Jesus Christ nga tumanggap din naman ang banal na Espiritu ng Diyos na siyang magiging pattern ng bawat mananampalataya. So, yan. So, kung gusto mong maging masaya sa Diyos, kailangan maramdaman mo yung Espiritu Santo. Dahil yan lang ang magiging magsasatisfy sa'yo sa ating mga mananampalataya. Pag wala kang banal na Espiritu Santo, hindi ko lang alam, hindi ko lang alam kung makakatagal ka sa religion. Papaikot-ikot lang yan. Yan. Dahil ang banal na Espiritu, hindi yan religion. Pangako yan ng Diyos sa ating mananampalataya sa pangalan ni Jesus. Bakit natin binabanggit ito? Dahil itong banal na Espiritu na to, ang bawat bagay na gagawin nito ay hihingin sa pangalan ng Kristo. So nakikita natin ang tinatawag na mechanism. Bagamat ang Diyos ang pinakapangyarihan sa lahat, ang bawat bagay ay hihingin sa pangalan ng Kristo, Jesus. Yun ang tinatawag na categorically na mechanism. Hindi pwedeng dadirekta ka sa Diyos na para ka bang special. Walang pwedeng special didirekta sa Diyos. Ayan. Si Jesus Christ lang ang may karapatan na makinig sa mga panalangin natin at tumulong sa atin. Sapagkat ang Diyos, nagbigay nga ng mga hatol sa atin. At kung sino lang ang naniniwala kay Jesus Christ ang tinatawag na makaka-survive o tinatawag na makakaligtas. So, ganun ang logic. May logic to. Hindi to basta naniniwala ka sa Diyos, tapos na. Ayan. Iba naguguluhan. Ama, si Jesus Christ. Hindi. Talagang ngayon, nagpakilala na sila. Ministeryo ni Jesus Christ yung ngayon na sa pangalan niya lahat, hingi ng bawat bagay. At ang Holy Spirit ay makakamtan mo kasi nga, yan ay nagmula pangako ni Jesus Christ sa bawat isa. Sabi niya, hindi ko kayo iiwan ng orphans. Darating ang banal na Espiritu at lahat ng bagay ay hihingin ninyo sa aking pangalan at gagawin ng Holy Spirit. So, ganun ang logic niyan. May logic. So, yung mga religion, nasabi, God is great, God is good, God is great.
Hindi lang natatapos yan sa ganyan. Kasi sangkatutak ang demonyo dito, pwedeng magpanggap ng tinatawag na God kasi hindi mo naman ma-identify yan. Dahil spirit yan. Kahit nga yung bumaba na angel sasabihin mo ba hindi God yun? Nagliliwanag na parang kidlat. Di ba? So yun yan. Hindi mo ma-identify yan na unless na lang na si Jesus Christ ang tatawagin mo. Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Tatawag tayo kay Jesus Christ. So maganda na gawing ano na natin pag sa parang bukang bibig natin si Jesus Christ. Dahil katulad ng marami, sinasabi, yawa, yawa. Bukang bibig nila, yawa. Yung Yahweh sa English kasi yun. Yahweh. Kasi ang spelling ng A sa Tagalog, yawa sila ng yawa. Ayun, mga Bisaya, nililindol ngayon. Actually, yung pangalan ng Yahweh, Old Testament yan. Nakadescribe yan na isang Holy One of Israel. Ngayon, wala naman tayo pakialam sa Israel. Tayo namumuhay sa ating pananampalataya individually. Yun nasa palibot lang natin. At kung ano man yung project ng Israel, ay tatayo nila ang third temple. Ako nga sinasabi ko paano mo tatayo ang third temple Si Jesus Christ nga ang high priest. Paano tatayo niyo? Panibagong kinakita naman natin ng mga pare, di ba? Puro kabulastugan. Oh. So dito rin sa 19, storya na yan, 19, sa gawa, may isa pang versikulo na nagpapatunay. Ating binabasa to, binabasa natin ng malinaw, hindi dahil sa tinatawag na, dahil nagtuturo tayo ng isang bagay na pinapaunawa natin ang Biblia, yung tinatawag na commission na pinasa ni Jesus Christ sa bawat isa. Ano yung isa pang Naman ni Pablo ang mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang sa siya'y makarating sa Efeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad at sila'y tinanong niya, Tinanggap ba ninyong Espiritu Santo na kayo sumampalataya? So, yan din ang aking sinasabi ngayon. Nagtatanong ako sa ating mga kapodcast. Ito, nabasa niyo na ba itong tanong ni Pablo? Hindi ako nagtatanong nito. Kaya nga lang, sinasabi ko, na totoo to. Kasi, ang pagsunod sa Diyos, kasama dyan ang mga miracle. Kasama dyan ang hindi pangkaraniwang bagay. Sapagkat kung walang miracle, walang tulong ang Diyos, hindi natin kakayanin sumunod sa Diyos. Kung hindi magkakaroon ng banal na spirito na magbibigay ng kagalakan na hindi mo naman pwede ipaliwanag. Bakit may kapayapaan ka? Ganun yan. Ngayon, siyempre, sa mga baguhan, medyo malalim ito. Pero maganda na rin na dahil binasa natin ang aklat ng Mateo, ipaliwanag natin. Kasi, pag ito, sabi nga, mananahan to sa iyong isip at puso at sa iyong kaluluwa. Matatanim ito. Magiging tinatawag aspirant. So, yun. Hindi lang, akala mo lagi lang tayo nasa loob ng mga religion. Abay, kung walang ganito, kulang ang religion. Kasi hindi lang isang bersikulo ang binabasa ko sa inyo, di ba? Ang dami-dami. Dito nga, nagtatanong pa si Pablo. Ulitin natin. hanggang sa siya'y makarating sa Efeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad at sila'y tinanong niya, Tinanggap ba ninyong Espiritu Santo? So, maliwanag dito. Natagpuan niya doon ang ibang mga alagad. Alagad na to
Hindi to kumbaga sa ano, mga hintil o unbeliever. Alagad to. Pero wala silang alam tungkol dito. Kaya nga pinapaliwanag natin. Roon ang ilang alagad at sila'y tinanong niya. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo na kayo sumampalataya? Hindi po. Tugon nila, Hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala. Kung gayon, saan kayo nabautismuhan? tanong niya. Sa bautismo ni Juan, Tugon naman nila. Sinabi ni Pablo, Ang bautismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Ipinaral niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa kasunod niya, na walang iba kundi si Jesus. nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba ang Espiritu Santo sa kanila at sila'y nagsalita ng kakaibang wika at nagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Humigit kumulang sa 12 lalaki ang nagpabautismo. So dito, may tinatawag na ginawa si Pablo. Inilehan ni Pablo itong mga tinatawag na mga anong to. Mananampalataya. Mananampalataya na kasi to. At nagpabautismo sila sa pangalan ni Jesus. Sila'y bautismado na ng bautismo ni Juan. Pero nagpabautismo uli sila sa pangalan ni Jesus. So, at nung nilehan sila, so may ginawa si Pablo, nilehans. So may iba pang style. Nilelehans ng elder. Yan. May iba pang tinatawag na paraan. So, sa mga churches, may mga elder. Ayan. Kailangan ma-experience nyo to. Hindi to kwento lang. Binabasa natin ang Biblia. Ba't ibang paraan ang ginagawa ng Diyos? At merong authority dahil inutusan nga ang mga alagad na bautismo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yan. Diba? So ngayon, dahil wala na si Juan, yung bautismo ni Juan na pagsisisi, bautismo sa pagsisisi, dahil si Jesus Christ ay nagpabautismo ng bautismo ni Juan, naku-covered tayo nun. Yun nga sinasabi ko. Na yung bautismo na yun, sumasangkap na tayo doon. Covered na tayo. Dahil, kaya ka nga papabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus dahil gusto mong magsisi o tinatawag na manampalataya sa Kanya. Hindi ka na nagpapabautismo. Baka nagpabautismo ka lang dahil gusto mong sumanib sa religion. Ay medyo iba ang principle. Hindi ganoon ang principle diyan. Ang principle niyan, kailangan manampalataya ka kay Jesus Christ. So, bagamat siyempre ang bawat isa, meron tayong tinatawag na kinahaniban. Yun ang pinaka-pangunahin ating team. Yung tinatawag na nilalakaran natin sa ating pananampalataya. Hindi yung dahil sa religion mo, akala niyo kayo na lang maliligtas. Hindi nyo pa nga naranasan ang baptismo. May mga ganun Akala nila sila lang maliligtas. Ang gagaling yung magsabi. Pero hindi pa nga nila naranasan itong sinasabi ni Pablo. Di ba? Yan, mahirap Parang nag-aaring ganap, sabi nga sa Tagalog. So makita natin, pinaliwanag dito natin yung Great Commission. Sino ba nautusan yan? Nautusan yan na bawat isa. Kung ikaw ay manggagawa. Kaya nga, aklat ng mga gawa ang marami dyan dahil sila apostol, mga manggagawa. Sila Peter. So ngayon, ang tanong, eto bang bersikulo na to na pagbabautismo ng banal na spirito ay existed pa o umiiral pa? Kasi yun ang shortcut ng mga ibang para iwasan nila itong bersikulo na to, hindi na raw existed. Hindi na raw kailangan yan. Basta manampalataya ka lang kay Jesus. Pero hindi ganun ang sinasabi dito sa Acts. 4 na ang binasa natin text. Mas marami pang text dito. Sinasabi ni Jesus Christ sa aklat ng Juan. Hindi na natin babasahin. Kasi dito, actual experience na ng mga mananampalataya ang ating binabasa. Samantalang sa mga aklat ni Juan, pinapangako pa lang, ini-explain ni Jesus Christ na darating ang tinatawag na comforter o mga aaliw, ang banal na spirito. Pini-explain niya pa lang. Dito sa gawa,
Napakarami na. 3 bersikulo na ang ating binabasa. Oh, may 4 pa nga. So, sa ating mga kapodcast, magandang hapon sa ating lahat. At, sa tinatawag na prophetic, at ang ating mare-review sa ating prophetic ay nakita ko kasi sa bawat social media, sa bawat mga platform, katakot-takot ang mga hiring sa ibang bansa. Maging dito rin sa atin, mga gustong magkaroon ng tinatawag na mga anong yung ano ba tawag diyan, yung sasama ka sa sa platform nila na maglalagay ka ng mga platform, magre-reselling ka. Magre-reselling ka. Ayun, katakot-takot ngayon ng ganyan. So, ang masasabi ko, yung sinasabi ng Lord sa akin na sa spirit ko na magkakaroon ng tinatawag na financial, parang opening, nangyayari ngayon. Actually, tapos na nga ang September eh. Sinabi ng Lord, mangyayari yan by the midst of September hanggang October. So ngayon, October na. So nakita ko na napakaraming hiring ngayon sa mga platform, kung ano-ano. Hanggang kung titignan mo sa DBM o yung tinatawag na OWA dati o dyan sa overseas worker, ando doon yung mga hiring. Andan yung mga tinatawag na sa Taiwan, napakaraming pinopost na mga hiring. So, masasabi ko na yung prophetic ng Lord sa akin tungkol dyan sa mga financial freedom, nangyayari na ngayon. Yan. Bagamat hindi ko naman pwedeng i-claim na sinasabi ko nga sa inyo, noong end of March, dyan sa Almar, nagme-message kami dyan nung kasama ko. Nabanggit sa akin ng Lord, nakita ko na isang city, yun yung Cebu, maglilindol, 3 beses pa. Parang nagbibiro lang ako dahil, paano ko ma-imagine nyo, basta nakakita ako ng number. Nakakita ko ng number 3 beses. O tapos, nakita ko yung city. Kaya sinasabi ko lang, parang wala lang. Pero yun, nakita nyo ngayon, may mga aftershock sa Cebu. Siyempre, sa akin, ano pa rin ako. Kumbaga bago pa rin ako sa mga gift ng Lord na prophetic. Pero at least nagagawa ko na yung iba. At tandaan nyo, hindi lang ako meron yan. May pangako sa atin ng bawat isa. Yung banal na spirito. Yun ang challenge ko na iwanan ngayon, mga kapodcast, na ipanalangin natin sa Panginoon na tanggapin natin ang banal na spirito. Ayan. So maraming salamat. Dito na magtatapos ang ating maikling mensahe, kaligtasan, Kristo Jesus. At dito po muli ang inyong diakono. Maraming salamat. Sun is high above the hillside, and the dust is on my shoes. Road is long and full of detours, but I've got nothing to lose. 'Cause you said you'd walk beside me, not a step I take alone. So I keep moving steady, Lord, you made my heart your home. Step by step with Jesus, I won't stray. You're my compass, you're my light each day. When the